repatriate. Kasi nga, kapag, correct me if I'm wrong, dito sa Kuwait, pag nagkakaedad ka ng 60 years old, hindi na ma-renew yung visa mo. Depende, iwan ko kung depende sa nature of work mo. Pero yun yung pagkakalam ko It's a good day everyone. So, isang araw na naman yung natapos ng dito lang tayo. Annual leave din ang tagal sa nakauwi. At lumabas din ako kanina. Bumili ako ng palapil. Sino ba nakakalam nito? Ubos. Saka hot chicken. Ano lang ito mamaya. Pang part 2 natin. Yan ang kakainin natin mamaya. Sinapin lang tayo ngayon. Tignan muna natin dyan. At saka bumili din kasi ako ng extension. Mahal din. Sira kasi yung extension ko doon. Ilagay natin mamaya. 4.1 kb. Kung i-times mo sa Pilipinas, sabi mo na lang 190 Yahtzee's cost of 779 pesos. So, sino ba yung nakakaalam nito? Nandito sa Middle East, kumakain dito. Ito yung tinatawag na falafel. Okay, so, yep. Halika't samahan nyo akong kumain. Hindi mo na ako magkakanin siguro ngayon kasi mayroon akong kubos mamaya saka hot chicken. Itong pala, itong palapil dito, pangmasa to, kumbaga. Kasi mura lang ito halagang 100 pills. Meron akong 4. Hindi ko alam kung maubos ko to. Kasi minsan binabawasan ko kanin. Kaso nga lang minsan kapag di ako busog, di ako makatulog Kasi nga medyo nagkakaedad na rin tayo. Minsan biniminize natin yung kanin. Kasi pag tumatanda, nagkakaedad, ang dami na rin nararamdaman, di ba? Kaya minsan talaga, inaano ko rin, mini-maintain ko. Kumusta naman mga kabayan ko, nandito sa Middle East? Medyo 2 araw na hindi ko masyadong naririnig yung siren. So sana tuloy-tuloy na to. At para makabalik na tayo sa normal. Actually, normal naman yung pamumuhay dito Walang pagbabago. Kaso nga lang, siyempre yung kaba minsan di natin maiwasan. Na lalo pag andyan na yung sirena, huwag na lang kalimutan magdasal. Wala nang kanyang buhay. Wala na muna tayong picture nito. Pangano natin. Nanonood ako ng balita kanina. May dumating na ulit yung mga nag-repatriate sa atin. Musta naman yung mga kababayan natin doon. At saka mayroon din akong comment doon sa isang kababayan natin. Oo, nandun tayo nagpapasalamat galing dito sa Kuwait. Maya, pwede na rin siguro gawan ng ng comment reaction. Tungkol nga in-interview siya Nanonood ako kanina yung mga kababayan ko sa Pilipinas, yung mga nagpa-repatriate, at least andun na sila. Pero mayroon akong kanina na dito lang tayo. Kapang sure. At least remembrance ko lang naman to someday. Meron akong nakapanood isang kababayan natin, yung babae. Panay ang pasalamat. Pero magsi 60 years old na siya Comment nga ako doon Siguro baka girinab lang yung opportunity na ma-repatriate. Kasi nga, kapag correct me if I'm wrong, dito sa Kuwait, pag nagkakaedad ka ng 60 years old, hindi na ma-renew yung
visa mo. Depende, iwan ko kung depende sa nature of work mo. Pero yun yung pagkakalam ko ah. Iwan ko lang kung nabago kasi nga, tulad sabi ko, disclaimer lang po, correct me if I'm wrong, meron yun kapag 60 years old ka dito sa bansang Kuwait, hindi na nire-renew yung visa mo. Depende na lang siguro sa nature of work mo. Yun yung pagkakalam ko. Again, disclaimer lang po. So, nung napanood ko yung kanina, nanonood ako sa social media kasi wala na akong ginagawa dito. Pagka kain, tulog, labas konti, uwi na naman. Kasi naka-annual leave pa rin ako. Ito yung pang 10 days ko na annual leave. Ano bang petsa ngayon? Sorry. Today is 23. Oo, pang 10 days ko na yan. So, at least, naiuwi na yung mga kababayan natin na ano. As far as sa mga comment section, ang dami nang comment na okay lang naman kami dito. Uh, at least, oo, okay lang naman kami dito. Siguro yung mga sinakabayan talaga, malapit yung sila dun sa binagsakan. Kaya talagang kabadong kabado. Kaso nga lang yung iba kasi, yung bang nagko-comment na yung iba gusto na magpa-repatriate kasi nga para matakasan nila yung mga traso nila dito. Katulad ng kapag may loan ka, may utang, o may kaso ka, hindi ka rin makakaalis. Kailangan ayusin mo yan. So, again, pa-comment below mga kababayan ko. Libangan ko lang to. Kumuha ng video. At least, kasi talagang nakaka-homesick. Sobra. Ang magawa eh. So, paano? Kain muna ako tapos ilagay ko itong palitan ko yung saksakan. Samahan niyo ako mamaya. At tulad sabi ko, pa-comment below. Mamaya siguro hanapin natin yung mga report na yun tapos babigyan lang tayo ng comment reaction. Kasi ang daming, basahin lang natin yung mga comment ng mga kababayan natin patungkol nga kung ano yung sitwasyon natin dito. Pero sa totoo lang, okay lang naman ako dito. Bilang isang OFW dito sa bansang Kuwait, okay lang ako. So mamaya hanapin natin yan, pumanap natin, basahin natin yung mga comment ng mga OFW. Okay, kasi may mga good comment, may mga bad. At least may share din natin. Pero tulad sabi ko, bilang ako isang OFW sa bansang Kuwait, pakiramdam ko safe naman ako at okay pa naman ako dito. So kain muna ako. At mamaya samahan nyo ako, ilagay natin yung extension. At bago ang lahat, isang magandang pagpalang araw sa inyong lahat. Ito, tapos na tayo magkape at saka yung palat. So, ilagay na natin ito. Ito yung ibili mo natin kanina. Yes. Talagang 4. Mahal din. 4.1 kb nga to, extension. Pero meron siyang 5 outlet. So, tamang-tama. Para kahit pagsabay-sabay mo charge yung cellphone, router, laptop, saka mga ibang extension ay okay lang. Ayun. Mahal din ang bilihin dito. Sa totoo lang. Yan o. Okay. So, testing natin. Sana may pagkabitan ng ng tawag na. Ayun. Ay, pwede. Walang pagbitina. Maganda sana yung may club, DP, butas eh. DP lang. Kaso, gawa na natin ng paraan. Ayun, green. Testing natin yung charger.
Yun lang kagandahan talaga pag ano, pag sarili mo tong kwarto, kahit magkalat ka, hindi mo iniisip yung kasama mo, hindi ka nahihiya. Ayan, ayos siya. So, tagumpay. May ating ayusin ka para walang tayo iniisip sa saksakan natin. Kasi yung isa nag-ano eh, pag ino-on ko, nag-i-spark eh. Kaya kailangan talaga ng palitan ng bago, new one, ng ano. At saka mas marami yung lima. So paano mga kababayan, mga ka-OFW na nandito sa gitnang silangan, yung mga kababayan ko na nandito sa Middle East, at saka yung mga kababayan natin na sa balita, nakauwi na sila sa repatriate. Isang maganda, mapagpalang araw sa inyong lahat. Mamaya hanapin natin. Tapos, tingnan lang natin yung mga comment reaction ng mga ibang kababayan natin. Kasi nga, yun nga, yung isang nakita ko doon, yung interview, what is sabi ko nga, is 60 years old. So, pagkakalam ko nga dito, correct me if I'm wrong, if 50 years old, 60, hindi na nire-renew yung visa. Or depende sa nature of course siguro. Exemption na siguro yan sa government or hindi ko lang alam. Kasi nga, may nakilala na ako niyan nung pagdating ng pagtungtong ng 60, nung natapos na yung ano nila, no choice na talaga sila, umuwi na. So sana interviewin din nila yung iba, hindi lang yung pili. At least malaman natin yung mga ibang iba bang nangyari sa mga kababayan natin, bakit sila nagpa-repatriate. Kasi nga kung magtanong ka dito, yung mga kababayan natin dito, mas may sabi pa nga nila, mas gusto nila yung ganito kaysa naman umuwi sa atin na walang trabaho. Diba? Mas takot daw sila na mawalan ng trabaho. Pero yung pakiramdam ko man dito na mayroon yung kaba talaga. Yung mga past few days, past weeks, pag naririnig mo yung siren, of course, mayroon talaga yung kaba. Pero paratag naman ako na hindi naman tayo pabayan ng government ng Kuwait dito. So sana nga lang, interviewin din yung mga ibang nagpa-repatriate. Kung ano yung background nila, ano ba yung nangyari, di ba? Hindi lang yung interview, ganito, ganyan, natatakot ako. At least, malaman din natin yung ibang nangyari. Sana lang. Oh, di ba? Pa-comment below. Okay. So, paano mga kabayan? Masaya ako at mga ibang kababayan natin ay na-repatriate na, at least panatag na yung loob nila, yung mga pamilya nila, at mga kababayan ko na sa likod ng tensyon na nangyayari dito sa gitnang silangan ay pinili nila yung manatili dito tulad ko, kasi nga mayroon tayong obligasyon na kailangan tustusan o tapusin sa ating pamilya. Tulad ko, napapaaral ako, kadun din siguro sa iba, meron silang mga kailangan pang gawin, kaya hindi pa sila handa, di ba? So, again, pa-comment below at mamaya pag hanapin natin, magbibigay lang tayo ng comment reaction. At least mga kababayan ko, stay safe. Yung mga kababayan natin nakauwi, masaya kami para sa inyo. At sana mga matapos na to at para sa ganun maging normal na at balik tayo sa actually normal naman para mawala na yung kaba. So paano? Maraming salamat mga kababayan. Ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at kita-kits sa mga sunod kong mga videos.